During guard mounting sa mga security personnel, lalo pagka nandiyan yung officer natin, siyempre siya yung nagtatapi, ang tinitingnan po dyan yung mga problema na na-create na nangyari na pwedeng ito'y maging daan para lalong humina yung detachment. Hindi para po ibig sabihin pinipinpoint. Kung na-pinpoint man tayo during guard mounting or sa formation, huwag isasama ng loob ng mga security personnel yan. Kasi ito yung way na hinahanda tayo ng mga officer natin sa mga pwedeng mangyari sa area natin. Pinalalakas tayo niyan, hindi tayo pinapahiya. Kasi ito yung nagiging isang problema din na kapag tinapik yung isang bagay na problema, halimbawa na-create ng itong isang guard, siya yung gumawa, hindi naman pinangalanan, pag naramdaman niya na siya yung pinatatamaan, parang gano'n na pinipersonal, mali. Kasi sa trabaho, lalo sa guard mounting sa formation, dapat ma-escalate po yan, not to the point para ipahiya tayo Ang aim dyan is ito, dapat tingnan natin ano yung positive side, di ba? Kasi hindi natin mahahawakan yung sasabihin ng officer, kasi officer yan di ba? Parang ito yan siya yung nagdadala ng command, siya yung nag-handle ng responsibility. Siyempre, iisip ng paraan yan, ano yung pwedeng gawin. Kung sa ating mga security personnel mali yung impact, huwag tayo agad mag-jump into conclusion. Isipin natin. Kasi minsan, pagkatapos ng guard mounting, mag-usap-usap siyempre ang mga security guard na sasabihin niya, kung ako yung pinariringan, gagawin ko din yun Kung akong pinagsasabihan, gagawin ko din yan Hindi natin iniisip ano yung impact nun kung sakaling napabayaan yung problema na gano'n. Kasi ang nangyayari dyan, ang mga security guard din natin, o mismo, di ba, sa area ninyo, na kayo yung nagkakaroon ng pagkakaisa para magkaroon ng masustain yung supposed to be, mali naman ang ginawa ng guard natin Kasi hindi natin ma-pinpoint or ma-assess muna yan bilang mga plain guard kung ano yung sitwasyon. Kasi officer po ang magdadala yan. So kung ano yung commandang officer, kung sa tingin nyo mali, pag-iisipan nyo muna. Kasi hindi pwedeng ilagay natin yung gusto natin doon sa officer kasi siya po yung nagdadala ng command sa detachment. Kaya huwag nyo pong bibigyan ng maling implikasyon yung ganong sasabihin sa atin. Kahit sabihin may personal na dumarating at iyan ay nasa guard mounting, hindi po matatawag na personal yan kasi as a whole yan. Huwag tayong nahihiya sa mga kasama natin pag napagsasabihan tayo. Bakit? Kasi inihahanda na tayo niyan dahil ang kaharap natin pag nasa duty na tayo, iba-ibang klase na ng tao, iba-ibang ugali na. Paano kung mahina paano i-handle yung inis mo, yung galit mo, yung emotion mo, baka pwede mangyari doon sa client na kaharap natin. Then laki na magiging impact niya. Diba? So dapat maintindihan po natin yan. Huwag agad sasamahan mo. Isipin bakit sinabi ni Sir yun, ano yung dahilan. Or lumapit kayo sa office. Kasi nangyayari iba Alam ko po na nangyayari yan sa mga detachment. Ang nangyayari, pag may problema sa kapwa security ka sasabihin, yung problema sa officer or yung ano yung problema na hindi nila masagot, i-inform sa mga nakapaligid din. Siyempre, kung yung mga plain guard din, medyo iba din ang dating sa officer, iba yung sasabihin nila. So dapat kung may tanong, kaya kasi sabi sa guard mounting, any suggestion, concern, clarification, sabihin niyo. Kung medyo iba yung dating ng sagot ng officer para nakaka-open, ganun po talaga, dapat na i-handle niyo po yun. Huwag niyong hahayaan na yung inis niya, dapat nasisipin, dapat hindi naman ganun sinabi. Hindi naman kayo yung sir, hindi naman kayo ng officer siya yun So dapat, pag itatanong tayo na medyo against dun sa magiging sagot na dapat supposed to be na gusto natin marinig, bigyan natin ng halaga yun. Kasi hindi natin mahahandle ano kalino nasa isip ni sir, bakit ganun ang kanyang sitwasyon, bakit ganun ang sinabi niya, bakit iyon yung sagot niya sa reason ko. Di ba? Mga ganun kaya pala hindi mo alam kasi sino nag-handle ng command, alam niya na po. Kaya kasi ako in my part, sa guard mo ko talagang sinasabi ko yan. Kasi bago ko sabihin niya, isa sabihin niya, sir, si ganito hindi pumasok, ganyan, ganito. Siyempre alam ko, hindi ang pwedeng totoo naman. Kunwari lang ganito, pero iba yung ginawa. Di ba? Pwede yan kasi hindi nga natin alam Kaya sinasabi ko palagi dapat merong proof of documents. Kasi ako may guard nga na-aksidente na ano yung motor niya, talagang nadagig siya ng isang tricycle. Alam niyo, pumasok kinabukasan kasi okay naman daw. At pagdating niya, talagang for the first time sa lahat ng nahawakan kong detachment, doon ako nakatanggap na may report na siya, naka-attach pa yung mga report na na-aksidente siya.
Hindi ako sa walang tiwala doon eh. Doon mo makikita na talagang may pagpapahalaga siya sa mga sinasabi ng officer na kailangan, kasi pwede nga sabihin na kahit naman tayo, nagpo tayo pa rin na real talk po tayo, di ba? Alam niya, sasabihin, hindi naman totoo yan, kunwari lang yan, eh, ganito, ganyan. Totoo naman eh. Kaya nga, benefits of the doubt, makita natin. Dito, pero sinabihan ko na rin kasi nag-mention din sa akin, inspector ko, ganito, ganyan. Sabi ko siya, magpa-medical siya kasi may picture na rin na ilo na sinend sa akin na ganito, ganyan. Okay, ganun kasi kaming officer kasi, or tayo mga officer, yung mga officer po rin, kailangan kakitaan din ng mga security guard yan na nakikita niya na talagang tama. Miski against sa mind nila na talagang supposed to be iyo, may mga ganun eh, hindi nila matanggap na parang tama naman eh. Ganun po talaga kasi nasa flagrant establish yan eh. So pag naging officer ka dyan po marirealize yan. Kaya kung minsan ang mga officer sobrang higpit na to the point pinahihirapan kayo niyan. Sa aking pananaw, titingnan din natin sitwasyon ha. May possible yan na talagang may mali kayo. Talagang tinitingnan niya ano yung makakabuti sa inyo. Kasi pag mali kayo, nagka-problema kayo, malaking problema ng officer yan. So dapat bigyan po natin ng alam yun. Kaya pag kayo napapagalitan, napagsasabihan, o ano pa man yan, huwag niyo pong personally. I-take for granted nyo yan na paano kayo lumago. Or it is a constructive criticism. Lalo't alam niyo naman na mali. Sino ba ng mga officer na tama yung ginawa, pagkakalitan tayo. Di ba? Gano'n lang yan eh. So dapat, lawakan po natin yung pangunawa. Ganun po sa security industry. Pagbalat sibuyas, kailangan pag alam nating mali, accept natin, tanggapin natin. Ayoko na, hindi ko na ulitin. Kaya para hindi magkamali, magtanong po tayo. Lagi natin tandaan, ang lahat ng sinasabi ng mga officer ninyo, dapat iniintindi natin sapagkat alam niya siya ay nag-ahandle ng responsibility or yung tinatawag na command responsibility.